Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Matapos magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng demonyo, at tumugon sa tawag ng marami, umalis si Jesus ng maaga upang manalangin. Sa gitna ng tagumpay at abalang paglilingkod, pinili niyang manahimik upang makaniig ang Ama. Sa mundong puno ng ingay, abala at paghahanap ng resulta, mahalagang tandaan ang ginawa ni Jesus. Hindi siya nadala ng palakpakan ng mga tao. Hindi siya nanatili kung saan siya sikat. Sa halip, sinabi niya, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan. Alam niya ang misyon. Alam niya kung kanino siya nakatuon. Hindi sapat na tayo'y maging abala sa paglilingkod. Kailangang manatili ang ugnayan sa Ama upang maging malinaw ang ating direksyon. Ang dasal ay hindi panakip oras, kundi pinanggagalingan ng tunay na lakas. Tulad ni Jesus, tayo rin ay tinatawag hindi lang upang tumugon sa mga taong nakapaligid sa atin, kundi upang muling mapuspos ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Maglaan ngayon ng sandaling katahimikan upang manalangin, hindi para humingi, kundi upang makinig sa nais sabihin sa iyo ng Diyos.